dahilan ng malawakang pagdagsa ng mga lamok ngayong taon. Tatanungin natin si Mr. Cafets, isang eksperto sa mga lamok at nakapagsulat na ng libro tungkol sa naturang insekto. Dadiretsuhin ko na kayo. Sa totoo lang nabibilang sa isang bagong species ang mga sumalakay na lamok. Kaya naman wala akong alam tungkol sa kanila. Umalis ka na. Excuse me po. Ngayon naman, tingnan natin ang mga area na Naku po, masasabi natin... madadaanan nilang ZPT. Mukhang pati kami madadamay sa mosquito outbreak. Mga kaibigan, mayroong isang kapapasok lang na balita. Isang malaking kulupon ng mga lamok ang namataas sa Sea City. Kasunod doon, natagpuan naman ng ilang kalansay ng mga hayop sa ilang farm sa naturang lugar. Kung makakakita kayo ng kulupon ng mga lamok, kailangan nyo lang lumikas kaagad. Ha? Attention! Kinakailangan ng lumikas ng lahat ng mga residente. Threat level warning, Demon. Alang-alang sa inyong kaligtasan, walang sino man ang maaaring lumabas ng bahay anuman ang mangyari. Inuulit ko, walang sino mang residente ng Z-City ang maaaring lumabas ng bahay. Hinahanap ko ng target. Ang dali magnakaw, walang katao-tao. Sus, para namang mamamatay ka sa isang kagat lang ng lamok. Ayos lang sa akin mawala ng konting dugo kapalit ng lahat ng mga... Hangin ba yun? Ano yun? Pambihira naman kayo. Yan na ba yun lahat? Kulang na kulang pa yun eh. Sige na, kuha pa kayo para sa akin. Oh? Natagpuan ko ng target. Ganun pala. Inuutusan mo silang sumipsip ng dugo. Tapos saka mo yun kukuning lahat. Posibleng kinokontrol mo ang mga lamok gamit ang isang uri ng signal. Yun siguro ang dahilan sa likod ng kakaiba nilang pagkilos. Kung magagawa kitang pigilan na pinuno nila, mapipigil ko rin kaya ang kulupon ng mga lamok? Nandito na ang susunod na pagkain. Sige na, sairin niyo ang isa yan! Tupukin. Oh? Tatapusin ko na ang buhay mo, kaya huwag kang kikilos dyan. Ano ka mo? Tatapusin mo ng buhay ko? Pues sige, subukan mo na! Huli ka. Nakakainis! Hindi naman kaya may sunod ko.
Sana mga binti ko. Walang sino man ang makakatakas sa akin. Kainis, masaway ang isang yun ah. Baka mapuruhan ako kapag hindi ko siya inunahan. Sa ngayon, nagtatago pa ang mga tao sa syudad. Pero marami namang mga hayop sa paligid. Sige! Lumapit kayo mga muting hayop! Sairin niyo ang mga katas niyo at saka niyo yun ibigay sa akin! Sobrang dami. Kung nangungulekta siya ng dugo mula sa buong syudad at sa iba pang mga lugar, may posibilidad na hindi lang yung nagsisilbi sa kanya bilang pagkain. Kailangan tapusin ko ito sa lalong madaling panahon. Bumalik ka rito! Bumalik ka rito, sabi! Hindi pa ako tapos sa'yo! Ano naman ang isang yan? Nasa bibig ko na! Ano yung maitim na yun? Ha? Lamok? Ha? Ala! O ikaw, Ha? lumikas ka na. Malakas ang pakiramdam ng mga yan. Pag naramdaman ka nila, aatakihin ka nila. Uy, hindi nga. Ang lala pala. Kailangan kong kunin. Ha? Mula nang magsalita ka, akala ko may karaniwan kang talino gaya na isang normal na tao. Pero insekto ka lang pala talaga. Inipon mo ang mga lamok sa isang kulumpon kaya madali lang silang sunugin. Nang makita kita, nakumpirma kung wala ng mga tao o hayop na nabubuhay sa loob ng 500 metro. Kaya pwede kong sunugin ang kahit anong bagay. Ay patay, baka nadama yung lalaki. Galing. Niligtas mo ang buhay ko. Ibang klase ka pala. Ano yung ginawa mo? Isang tira mo lang, naubos lahat ng lamok. Kakaiba. Ah, pasensya na. Nasunog ang damit ko eh, kaya wala akong saplot. Ha? Kawag mahina ang utak. Alam mo kasi, hindi ko na kailangan ng maliliit na insektong yon. Ibig sabihin. Pagmasdan mo! Tingnan mo kung gaano na ako kalakas ngayon! Anong problema? Hindi mo na ba kaya pumatay ngayon ng lamok? Napakahina mo. Ganun pala. Pag mas marami siyang nasisipsip na dugo, nagiging mas makapangyarihan siya lalo. Sa tingin ko, ang ulo mo nang isusunod ko! Hindi ako naging maingat. Hindi na ako mananalo. Ang magagawa ko na lang, wasakin ang sarili ko. Patawad, Doktor. Ayan. Wala na siya. Sandali lang! Hmm? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Ako si Saitama. Gusto ko maging alagad mo. Sige. Ha? Teacher! Talagang pumunta ka nga. Ako si Genos, Teacher Saitama. Sandali, pwede bang wag mo na akong tawagin teacher? Master! Eh, halos ganon din yun eh. Umuwi ka na pagkainom mo niyan ha. Di ko kailangan ng alagad. Teka, maayos ka na uli? Oo. Mechanical kasi ang halos buong katawan ko, kaya madali lang ikumpuni. Kakaiba ka nga talaga. Anong klaseng piyesa ang ginagamit mo sa katawan mo, Master?
Wala akong ganon. Ano yung armor sa ulo mo na kulay balat? Balat ko yan mismo. Ang ibig mo sabihin, kalbo ka kagad mula nung bata ka pa. Oo, kalbo nga ako! Anong problema mo ron? Problema? Handa ka makinig sa mga problema ko? Sa totoo lang, hindi. Salamat na lang. Ang totoo niyan, nung 15 taon pa lang ako, isa akong totoong tao. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Kahit na madalas kami magipit sa pera, masasabi ko na masaya at payapa naman ang pamumuhay namin ng buong pamilya ko. Pero isang araw, isang baliw na cyborg ang nagwala. Tapos inatake niya ang lugar namin. Sa palagay ko, naapektuhan ang utak ng cyborg na yon dahil sa palpak na body modification. Winasak niya ang lahat ng bagay na nakita niya. Mga park, eskwelahan, building pati na ang bahay namin. Pinatay niya rin ang buong pamilya ko. Parang himalang nakaligtas ako. Pero isa lang akong mahinang 15 taong gulang na bata. Tapos nag-iisa pa ako sa isang wasak na bayan. Mabuti na lang talaga napadaan nun sa lugar namin si Dr. Kuseno. Isa siyang scientist para sa katarungan at mission niyang pigilan ang pagwawala ng baliw na cyborg. Hiniling ko kay Dr. Kuseno na magsagawa siya sa akin ng body modification surgery. Dahil doon, isinilang ako muli bilang isang cyborg na lumalaban para sa katarungan. Pinangako ko kay Dr. Kuseno na tatapusin ko ang masamang cyborg. Ganon pala. 4 na taon na nakalipas simula nun. 19 na taong gulang na ako ngayon at nililibot ko ang mga bayan para puksain ang masasama. Hindi ko na mabilang ang mga halimo at mga kriminal na grupong napigilan ko. Pero hindi ko pa rin nahanap yung baliw na cyborg hanggang ngayon. Kaya halos nawawala na nga ako ng pag-asa. Pakiramdam ko lahat ng kalabang nakakaharap ko. Yun yung baliw na cyborg na matagal ko nang hinahanap. Pero nung nakaraang linggo, nung lumitaw yung halimaw na lamok, nawala ang concentration ko. Ang akala ko hindi ako matatalo ni Numan, maliban dun sa baliw na cyborg na yun. Kaya hindi ko naisip na i-analyze ang data ng kalaban at basta na lang akong sumugod. At yun nga ang nangyari, natalo ako ng babaeng cyborg. Kung nagkataong wala ka ng mga oras na yun, malamang wala na ako ngayon. Niligtas mo ang buhay ko, Master. Yung buhay ko na minsan niligtas ni Dr. Kusino. Niligtas naman ngayon ni Master Saitama. Ramdam kong responsibilidad nun. Hindi ako dapat mawala hanggat hindi napupuksa ang baliw na cyborg. At para magawa yun, kailangan ko ituloy ang paglaban sa masama bilang isang mabuting cyborg hanggang sa matagpuan ko siya. Kaya kailangan ko maging malakas. Nung makita ko ang suntok mo ng nakaraang linggo, nakumbinsi ako na kailangan ko maging alagad mo. Kailangan ko maging kasing lakas mo, Master Saitama. Meron akong kalaban na kailangan talunin. At hindi lang akin ang laban na yon. Para rin yung sa bayan namin. At para kay Dr. Kuseno. Siguro nga kulang pa ang karanasan ko. Pero sa ngayon, kailangan ko ng malakas na kapangyarihan para puksain ang masasama. Sabi nun ni Dr. Kuseno. Tumahimik ka na! Hindi mo pa pwedeng paigsiin yung mga pinagsasasabi mo! Kung ganon, meron nakatalo kay Mosquito Girl at natalo siya sa isang suntok lang. Sa bagay, kung tutuusin, isa lang naman kasi siyang prototype. Bakit nakahubad siya? Hindi ko rin alam. Pero di bale, sigurado magiging isa siyang magandang specimen. Pag-aaralan natin ang katawan niya kahit papuwersahin natin siya. Gusto kong imbitahin mo siyang pumunta rito. Papuntahin mo siya rito sa House of Evolution. Sige, Master. Ito ang maiksing version. Gusto ko sana turuan mo akong maging kagaya mo. Gusto kong maging malakas. Genos, Master, ilang taon ka na? 19. Bata ka pa. Sigurado akong mahihigitan mo pa ako. Seryoso ba kayo? 25 taon na ako ngayon. Pero 22 ako na magsimula akong magsanay. Sige, tuturuan kita. Pero kaya mo kaya? Hindi yun magiging madali. Topo! Meron pa palapit dito. Nandito na. Ha? Ako nga pala si... Bayaran mo yung bubong ko. Naku, Ha? mukhang natali yata agad yung kasama natin si Kamakuri. Hindi ko na siya maramdaman gamit ang telepathy. Ano? Pero hindi ba siya isa sa pinakamalakas sa atin? Meron pang 2 sa labas. Master, ako nang bahala sa kanila. Huwag kayong manira ng bubong ng may bubong. Sige, di bali na lang. Hindi ba kasi pwedeng sa pintuan na lang kayo? Master! Hindi, ayos lang ako. Pakiramdam ko lang, para akong isang poste ngayon. May nararamdaman akong matinig. Isang cyborg.
Posible kayang Hindi ikaw yun. Hindi ikaw ang target. Ha? Ano nangyayari? Hindi ko makita. Huwag kang makialam. huwag kang kikilos. Meron lang ako itatanong sa'yo. Tingnan natin kung makakilos ka pa sa kinalalagyan mo ngayon. Mahusay ginawa mong yan, Ground Dragon. Nagiging komplikado ko lahat kapag lumalaban sila. Master! Ang lakas din naman ng loob mo. Ako lang ang tignan mo. Ako pinakamalaking tagumpay ng akam ng House of Evolution. Ako si Armored Gorilla. Walang anumang epekto ang mga pag-atake mo. Anong House of Evolution? Saka anong kailangan nyo sa master ko? Sa tingin ko wala ka ng pakialam doon. At isa sa mga batas namin ang supoy ng sino mang humahadlang sa mga ginagawa namin. Kaya naman, kailangan kitang wasakin. Hoy, kalbo! Bakit ganyan ka kumakatingin? Ha? Malamig pala sa ilalim ng lupa, pero parang mainit-init din. Inaantok na ako. Pwedeng umalis na kayo? Mukhang kailangan ko ituro sa'yo kung saan ka dapat lumugar. Tignan mo to. Ito ay pangdudukot ko sa mga mata mo. Tignan natin kung makalaban ka ba. Hindi basta-basta pinalalagpas ng Beast King ang anumang pagkakamali laban sa kanya. Ay nako, tama na ang kalokohan. Kung sakaling gusto nyong humingi ng dispensa, gawin nyo na. Siniraan nyo kaya yung bubong ng bahay ko. Ganun pala, ha? Persihanda mo sarili mo at manood ka. Magbasta Ay, noong talaga kapangyarihan, naman. ha? Lalagyan na tuloy ng lupa tong sinturong ko. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Teka, tatanggalin ko muna yung dumi nito. Tapos na ba? Sandali. Yan, okay na. Mabuti naman. Panoorin mo ngayon ang tunay na kapangyarihan ng nag-iisang Beast King! Lion Slash! Ayos ko naman, Frogman! Umalis kayo sa tahanan ko! Ganito ang batas na kagubatan! Ikaw naman ang isusunod ko! Sandali! Huwag mo muna siya tapusin! Lion Slash! Your power shower! Normal punch. Ay? Wala nagsabi sa akin na ganun siya. Mas makakabuti kung umatras na kami. Huli ka. Hindi maaari! Kailangan mong sagutin ang tanong ko. Kung ayaw mo pang mawala sa mundo, mamili ka. Ikaw ang mawawala sa mundo, hindi ako. Kung hindi mo pa alam, ako ang pangatlong pinakamalakas sa House of Evolution. Sa lakas na taglay mo ngayon, hindi mo matatalo si Beast King, ang pangalawang pinakamalakas sa amin. Sigurado mamamatay ka. Ito ba yung Beast King na yon? Mukhang yan na nga. Ay, pasensya na. Sasabihin ko na ang lahat. Huwag niyo lang akong saktan, ha? Aba, kakaiba. Ano nangyari sa mala robot mong boses? Pasensya na. Sinadya ko yun para magtunog asting.